Hi, kumusta po? Sa mga nagtatanong kung paano makahanap ng Canadian employer na mag-i-sponsor, itong video na to ay para sa inyo. Ito ang karamihang mga tanong na natatanggap ko sa mga videos natin. Paano ba mag-apply? How po? Saan ako mag-a-apply? Pwede ba ako mag-apply? Paano maging eligible dito? Ano ang unang requirements na uunahin ko? Lahat ng kasagutan ay babanggitin ko po dito sa video na ito. Kung sa tingin nyo po ay pwede kayo dito, ay maghanda na po kayo ng inyong mga resume at cover letter. Dapat po meron kayong at least 1 year relevant work-related experience. Kung desidido na po talaga kayong mag-apply, ay pwede na po kayong kumuha ng ECA. Ang ECA or WES ay valid po ng 5 years. Hindi po madaling makahanap ng employer. It takes time po. Kailangan po ng determinasyon at pinagpuyatan po ito, lalo na pag gustong-gusto nating alamin kung ano po ang magandang gawin para po makapunta dito sa Canada at sigurado po na makapag-apply po tayo ng permanent residence. Hindi po pwede yung basta may trabaho, ay basta kahit ano, basta makapasok ng Canada. Ay hindi po ganon. Hindi po nagwo-work ng ganon. Kailangan po, pag pumili po tayo ng trabaho, dapat po meron ding pathway for permanent residence. Unahin po natin ang ating status. Kung wala pa po kayong work-related experience, dapat po gawin nyo na po itong opportunity na makapag-gain po kayo ng related experience at least 1 year po. Para pag nag-launch ang new pathway na ito, ay ready na po kayo. Panoorin po natin ang ibang detalye sa video na ito. Tara, isi-share ko na sa inyo kung paano mag-apply. Ang gamit ko po ay Firefox. Nasa sa inyo po yon kung ano pong platform ang gagamitin nyo. Pwede din po kayong gumamit ng cellphone sa pagsisearch ng website na ito. Pasensya na po kayo kung hindi po siya masyadong maliwanag kasi ang gamit ko lang pong pang video is yung cellphone ko. So ngayon, punta po tayo dito sa search. I-type natin ang canadiannanny.ca. I-share ko din po ang link sa description box. Click natin ang enter para ma-search siya. Ito po ang lalabas na window. Ang sunod nating i-click is yung Get a Nanny Jobs. I-scroll down tayo. 3,376 jobs for individuals found. So, ang dami, di ba? Katulad nito, magbubukas tayo ng isa. Itong si Mish B, ito po yung pangalan ng employer. Ang bigay po niya ay $20 per hour sa Mississauga, Ontario. So, active po siya ng 4 hours ago. Dito, makikita natin kung ano ang kailangan niya. Is ko lang pong banggitin na ang mga employer ay may iba-ibang requirements po na kailangan. Kaya kailangan po natin i-check ang isa-isa na employer para malaman natin kung ano yun. Meron po silang introduction. So, maganda tong employer na to kasi nga, ang previous nila na nanny is Filipina. Nagtagal sa kanila ng 8.5 years at naka-mention talaga na mag-i-sponsor sila ng LMIA and other paperworks na kakailanganan. Parahin na natin to kasi mahaba. Tatay sa availability. Availability, I can provide sponsorship. Full-time, tapos live-in pa sa kanila katitira. Services needed, housekeeping, and meal prep. Madali lang to. So, paano makipag-connect sa employer na to? Dito po, apply now. Click nyo tong apply now. So, since nakikita natin na 3,376 siya, sobrang dami, di ba? So, halo-halo ito. Merong mag-i-sponsor at meron ding hindi mag-i-sponsor. Pwede mag-apply dito ang mga permanent resident holder, mga Canadian citizen, mga tourist visa, PGWP. Pwede po mag-apply sa job na ito pagka na-meet yung requirements ni employer. So, ang gagawin po natin, since marami nga ito, 3,376, ay i-filter natin yan. Since nag-a-apply tayo outside Canada, ang kailangan natin hanapin is yung mga employer na mag-i-sponsor sa atin. So, punta po tayo dito sa filters. Okay, search for nanny jobs. Scroll down natin to. Availability work schedule, syempre, full-time. Yan. Okay, tapos, I can provide sponsorship. Naka-importante. Yun ang kailangan natin. Since nasa labas ng Canada tayo, ay wala pa tayong mga ganito, mga driver's license, wala pa tayong ganyan. Kaya skip na lang natin yan. Required experience,
Ayan, ako, pag naghahanap ako ng work, ini-skip ko mga ganito kasi naghahanap nga ako ng work, so hindi ako namimili. Ang importante ay makahanap ako ng employer na mag-sponsor sa akin at magkaroon po ako ng trabaho pagdating dito. Mahirap po yung pupunta ka dito at wala kang trabaho. Mahirap po yun, risky po. So, makikita din natin dito, required advanced experience, intellectual disability, mental health, physical disability, severe allergies, required qualification, meron din babysitter, background check, CPR, first aid. Ayan. So, dapat marunong tayong ganito o plus na to sa atin pagka nag-apply po tayo ng caregiver. Required language, English na lang po tayo. Click na lang natin tong English dahil hindi naman tayo marunong mag-French or Mandarin. English lang muna ang i-click natin sa ngayon. Required training, ayan, early child educator, food safe, personal support worker, registered nurse. Services needed, errands, gardening, groceries, homework, help, housekeeping, laundry, meal prep, pet care, swim supervision. Okay, so yan po. So pagkatapos po nating i-filter, so meron pong 20 jobs for individuals found. Ayan po, pwede po nating isa-isahin tong 20 job posting dito. Araw-araw po tayong bumisita sa site na ito dahil araw-araw din pong merong magpo-post dito. Kung porsigido po tayo na gusto nating makapunta dito sa Canada at magkaroon ng trabaho at maging permanent resident at maging Canadian citizen, for example po, ito pong si Ian F. from Edmonton, Alberta. Active po siya ng 5 hours ago. Ang sahod na ibibigay niya is 16 per hour. So, ang kailangan po niya is 5 years experience po maka-apply sa kanila. Hiring nanny, cleaner, Sunday, Friday in Edmonton, or live-in arrangements available for discussion, 16 to $30 per hour. So, try natin buksan to. Yan. So, pagbaba dito, ganun din, katulad kanina, babasahin po natin yung introduction ni employer. Makikita po natin dito yung ano ang kailangan nila at kung ano po ang mai-offer ng employer. Work schedule, merong full-time, live-out, live-in, or long-term. Details, transportation, close to transit. Required experience, age include preteen, teen, toddler. Number of children, provider can look after number of children, dalawa ang anak nila. Required language, English. Responsibilities po, kasama ang homework, help, meal prep, housekeeping, pet care. Dito tayo mag-apply sa Apply Now. Try natin i-click ang Apply Now para makita natin. After maklik natin ang Apply Now, ito po ang lalabas sa screen nyo. I am looking for nanny job. Next. Tapos, lagay nyo po ang email address nyo. Tapos, tuloy-tuloy na po yun. Po, mag-click pa tayo ng isa. Try natin tong si Sue P. Itgay niya is 20 per hour, 5 years experience. Professional 6 caregiver for sweet 15-year-old non-verbal personal care. September to June. Ano to? June 2:30, 6:30 ang oras. Male, female, summer 9 to 6, Monday, Friday, 4 hours, Saturday. Ito po yung parang hindi siya full-time. Pero check natin. So, ito po yung para po magka-idea kayo na ang mga employer ay may iba-ibang hinahanap na mga requirements. So, kailangan po may 5 years experience po kayo, $20 per hour po ang bigayan ni employer. Tapos, ganun din po, basahin natin yung introduction nila at saka yung hinahanap nila. Ayan like your qualities, you have experience in nursing or as personal support worker or as a nanny or an early childhood educator. Tuloy na natin ang pagbabasa nito. Tapos, yung duties na nakasulat, ang dami, meal prep, personal care, personal hygiene, safety and supervision, play as exercise. Tapos, yung oras na kailangan nila is during school year, 2:30 to 6:30, part-time, ganyan. Basahin po natin, attractive salary for the qualified candidate. Availability, they can provide sponsorship. Tapos yung work schedule, merong full-time leave-out, part-time live-in, long-term, summer only. Ayan. Tapos, kung wala po kayong sasakyan, malapit lang po sila sa bus stop or sa bus terminal. Transportation to job needed. Medyo malalayo siguro to. Provider has own vehicle.
Kung wala tayong vehicle, pwede tayong mag-bus. Required experience, basahin po natin to. Ang provider can look after number of children. Isa lang po ang babantayan mo. Required advanced experience with intellectual disability, severe allergies, physical disability. Required qualification, job requires babysitter, first aid, background check. Ayan. Tapos required language English. Required training, ito, yung mga certificate o mga related job experience ninyo. Dapat early childhood educator, personal support worker, food safe, registered nurse, or RN. Tapos, kasama sa services needed is housekeeping, meal prep, and laundry. Tapos, dito po tayo mag-apply. Yan, click din natin yung apply na yan. Maraming salamat po sa pagpapanood. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa paghahanap nyo ng trabaho dito sa Canada. God bless po. Bye! Ingat!